magkatabi silang matulog ng kanyang ina, ay marami itong itinanong sa kanya tungkol sa trabaho at kung maganda ba ang Maynila. "Mama, miss na po kita," katabi matulog, sabay yakap sa kanyang mama. "Ako din naman anak, hayaan mo, mag-isa kang tatabi kay mama matulog." "Mama, maganda ba dun sa pupuntahan natin?" "Maganda, sobrang ganda anak. Kung makikita mo lang ang bahay ng amo ko, sobrang laki. Mag-i-enjoy ka doon anak, may swimming pool at bibili tayo ng maraming laruan mo anak." "So, hindi ko na po ba dadalhin tong mga laruan ko?" "Wag na, dahil maraming laruan ang bibilhin ko sa'yo." "Yehey mama, salamat. Dahil po mahal na mahal niyo po kami dito. Kahit alam naming hindi madali ang trabaho mo mama. Ikaw talagang bata ka, daig mo pa ang matatanda kung magsalita." Sabay kiliti sa kilikili ni Tintin. "Mama, nakikiliti ako." "Sige na, matulog na tayo at maaga pa tayong gigising bukas para hindi tayo malate sa flight mo." "Okay po mama." Habang tulog na si Tintin ay nag-impake na naman ng mga dadalhin nila si Camila at lumabas para kausapin ang ina. "Nay, bakit hindi pa po kayo natutulog?" "Wala lang anak." "Nay, alam ko po na nag-aalala po kayo para kay Tintin. Pero okay lang po talaga kami doon. Napakabait po ng amo ko. Nay, ayaw kong mag-aalala kayong dalawa." "Alam ko naman yan. Hindi mo talaga pababayaan ang apo ko Anak mo yan." "Opo nay, iingatan ko po si Tintinay." "Sige na anak, matulog na kayo at maaga pa kayong aalis bukas." "Salamat po nay." Sabay yakap sa ina bago pumasok sa kwarto. "Tintin, bangon na at maliligo pa tayo. Umaga na." "Opo nay, aalis na ba tayo nay?" "Oo anak, mamaya pagkatapos nating kumain anak, para hindi tayo malate sa flight natin." "Nay, ang aga niyo naman pong gumising," tanong ni Camila sa kanyang ina habang nagluluto ng kanilang agahan. "Oo anak, para makakain naman kayo bago kayo umalis." "Ako na sana magluluto nay." "Hindi na, ako na, ihanda niyo na lang ang isusuot ninyo." "Magandang umaga po tay. Kape po muna kayo bago kayo magtrabaho." "Magandang umaga naman anak. Ngayon pa lang alis ninyo ng apo ko." "Opo tay. Ang aga naman, mukhang inaantok pa ang apo ko." "Tintin, magpapakabait ka doon ha? At Camila, ingatan mo itong apo ko." "Opo tay, ako na po ang bahala kay Tintin." "Alas 8 po dapat nasa airport na po kami, itay. Dahil alas 9 po ang flight namin, mas mabuti na po ang advance. Kayo din po ni nanay mag-iingat po kayo dito." Habilin nito sa magulang. "Sige na anak, maligo na kayo ni Christine." "Opo inay." Pagkatapos nilang dalawang maligo, magbihis at kumain ay nagpaalam na si Camila sa kanyang mga magulang. "Inay at itay, aalis na po kami ni Christine." Napaluha naman ang lola ni Christine dahil sa saglit itong mawawalay sa kanila. "Tintin, mag-iingat ka ha. Mamimiss ka namin ng lolo mo." Habang pinapahira ni Tintin ang luha ng kanyang lola. "Lola, wag na po kayong umiyak. Hindi din naman po kami magtatagal ni mama doon. Siyempre po, uuwi po kami dito at bibili po kami ni mama ng maraming pagkain para sa inyo ni lolo." Bahagyang napangiti ang nanay at tatay ni Camila dahil sa mga sinasabi nito. "Ikaw talagang bata ka. Mahal na mahal ka namin dahil kagaya ng mama mo, maalaga ka sa amin ng lolo mo." "Sige na anak, umalis na kayo at baka malate pa kayo sa biyahe ninyo." "Sige na itay, aalis na po kami ni Tintin." Niyakap ang mga magulang nito saka sila tuluyang umalis. Ilang minuto simula nang makasakay sila ng taxi ay nakaabot na sila ng airport. "Mama, ang laki po dito. Ito na po bang Maynila?" Laking pagkamangha ni Tintin dahil sa nakita nito. "Hindi pa anak, hindi pa ito ang Maynila. Sasakay pa tayo ng eroplano anak." "Talaga po mama, sasakay po tayo ng eroplano?" "Oo anak, sandali na lang anak, sasakay na tayo sa napakalaking eroplano
Di ba sa TV mo lang nakikita yan? At sa libro ngayon anak, hindi ka lang makakakita ng eroplano. Sasakay ka pa. Wow! Excited na po ako mama. Ito na anak, papasok na tayo sa loob ng eroplano. Nang nasa loob na sila ng eroplano ay mas napamangha naman si Tintin dahil sa laki nito. Ang ganda po dito mama. Oo anak, at may pagkain din dito anak. Pwede tayong mag-order. Nag-selfie naman silang dalawa sa bagong cellphone ni Tintin. Ilang minuto ay aalis na ang kanilang eroplano. Ayan anak, umaandar na ang eroplano. Huwag kang matakot ha, dahil sa simula lang ito, pero pag nasa itaas na tayo mamamangha ka na anak sa mga makikita mo. Nagsimula na ngang umandar ang eroplano at hindi maiwasan ni Tintin ang sumigaw. Mama, natatakot po ako. Anak, okay lang yan. Sa umpisa lang talaga to, anak. Pero nang tuluyan na ngang makalipad ang eroplano ay kumalma na si Tintin. Di ba anak, sabi ko sa'yo sa umpisa lang, tingnan mo anak, di ba ang ganda? Ang ganda po ng mga ulap, mama. At ang taas na po natin. Halos wala ka na pong makikita sa baba. Sana po sa susunod na bumalik tayo ng Maynila, kasama na po natin si Lola at Lolo. Nalulungkot itong sabi. Aba naman syempre, isasama ko ang Lola at Lolo mo. At kagaya mo, ipapasyal ko din sila anak. Dumating na nga sila sa Maynila at tinawagan na nga ni Camila si Jennifer. Hindi na sila nagpasundo dahil alam naman ni Camila ang bahay ng kanyang amo. Sumakay sila ng taxi papunta sa bahay nila Gab. Ilang minuto nga ay dumating na sila. Excited naman masyado si Jennifer nang makita ang anak ni Camila. Babe, nandito na si Camila at ang anak niya. Pumasok nga sila sa loob at unang nakita ni Gab ang bata ay iba na agad ang pakiramdam nito sa bata. Pero si Jennifer wala namang napansin sa bata dahil nagmana naman ito kay Camila. Ma'am, ito na po ang anak ko si Tintin. Ito na ba Camila? Ang gandang bata, manang-mana sa'yo. Hi Tin, natanggap mo ba ang binili namin ng mama mo para sa'yo? Opo, maraming salamat po. Ang bait naman ng batang ito. Bago aalis si Tita Jennifer, gusto mo bang ipasyal ka namin ng mama mo? Halos hindi maalis ang mata ni Gab sa bata dahil iba ang nararamdaman niya sa bata nang makita niya ito. Hindi na po siguro ma'am, nakakahiya po. Sige na, huwag na kayong mahiya. Tintin, aalis ako patungong Amerika. Tulungan mo ang mama mo dito ha? Opo, tutulungan ko po si mama dito. Marunong naman po akong maglinis ng bahay. Kaya-kaya ko pong magwalis at maghugas ng plato. Ang bait naman ng batang ito. Hindi yon ang ibig kong sabihin, tulungan mo si mamang magbantay dito habang wala ako. Opo ma'am. Tintin, huwag na mamang itawag mo sa akin. Tita na lang. Okay, sige po tita. Tara, Camila, ipasyal muna natin ang anak mo. Talaga po ma'am, mukhang nakakahiya na po talaga ma'am. Sige na, huwag na kayong mahiya. Babe, ano, sama ka? Hindi na, kayo na lang, aalis muna ako, pupunta sa bahay namin. May kukunin lang ako doon. Sige babe, huwag kang magtatagal ha? Oo naman babe. Habang pinapasyal na nila si Christine sa mga sikat na pasyalan at palaruan ng mga bata, si Gab naman ay hindi halos mapalagay. Malaki pa rin ang hinala nito na si Tintin ay anak niya. O Gab, bakit bigla ka na lang pumunta dito? Alam mo namang ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Alexa, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano at parang napakaseryoso naman yan. Dati kahit sa cellphone lang tinatawagan ni Camila ang anak niya, iba na ang pakiramdam ko sa bata. Pakiramdam mo lang yan Gab, ang tagal ninyong hindi nagkita ni Camila. Mas lalong may kakaiba akong naramdaman nang makita ko ang bata. Ano? Nasa inyo ang bata? Oo, pumayag si Jennifer pansamantala ang bata sa bahay muna habang wala pa siyang pasok. Namimiss na rin kasi ito ni Camila. Ang bait talaga ni Jennifer. Payag talaga siya na dyan muna ang bata sa inyo. Wala din namang problema sa akin. Ilang taon na ba ang bata? 5 taon na. At ilang taon na rin kayong hindi nagkikita ni Camila? Seryosong tanong ni Alexa.
5 taon na rin kaming hindi nagkita. Baka nga ikaw ang ama ng bata na yan. Pero nagkataon lang. Paano kaya kung ipa-DNA test ko yung bata? Papayag kaya si Camila sa gusto ko? Baka magalit pa siya sa akin. Sa tingin ko hindi papayag si Camila sa gusto mo. Lalong-lalo na kaya naman niyang buhayin ang bata. Ikaw, ang dami mong iniisip. Diba, sabi nga niya, iniwan siya ng lalaking bumuntis sa kanya. Hinding-hindi yan basta papatol sa ibang lalaki. Si Camila, kilala ko siya. Kilalanin mo muna ang bata at baka naaawa ka lang sa bata kasi walang ama. Siguro nga nagkakamali lang ako. Siguro dapat ay mapalapit muna ako sa bata. Mabuti at nandito ka na sa bahay. Tinawagan ako ng mama mo na habang walang tao dito ay titingnan ko daw kung maayos pa ba ang lagay ng bahay na to. Bakit hindi nalang ibenta ni mama at papa ang bahay na ito? Hindi daw pwede dahil ipamamana daw itong bahay sa apo nila. Parang hindi naman kami magkakaanak ni Jennifer. Oo nga, ang tagal na ninyong dalawa. Kung anak mo si Tintin, edang swerte-swerte pala ng batang yan.